Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinorture para paaminin. Yan po ang reklamo ng siyam na Pilipino inaresto noon sa Qatar dahil sa kasong pang-espiya para umano sa gobyerno ng Pilipinas. Ang isa sa mga Pinoy hinatulan ng kamatayan. Dalawa pa ang sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Inaapila na ang kaso nila sa korte ng Qatar. Nakatutok si Cesar Apolinario. Kitang-kita sa mga larawang ito na kuha noong 2010 ang naiwang kalat tapos salugugin ng mga otoridad ang isang bahay sa Qatar. Walang pinaligtas sa paghahanap. Ang mga computer, cellphone at papeles, lahat kinumpiska. 2 tao rin ang binitbit para pagpaliwanagin kaugnay ng mga nasabat. Ayon sa ating embahada sa Qatar, nakita raw sa isa sa mga nakumpiskang laptop ang mga dokumentong naging basihan ng kasong espionage at economic sabotage na isinampa laban sa mga Pinoy. Initially, there was this investigation regarding this massive corruption in a government company. They found out that another case could be charged against one of the principal accused. And that's why they were building up that case. And this came out, this espionage case. Dagdag pa ni Ambassador Relacion, nagreklamo daw ang mga nahuling Pinoy na tinorture sila. And the last one which I could share is this allegation of torture in obtaining confession from the accused. Bagay na kinumpirma ng ilang mga Pinoy na naaresto rin sa Qatar. Binitin ako ng patiwarik na kung saan yung talampakan ko, hahampasin po ng stick. Pinasquat nila ako pag ako ay nagkamali ng sagot, tinatadyakan ako, sinusuntok ako. And think about ako sa yung poses, every time nagbabagsak kasi sikip yun. No? Hanggang sa almost hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Nung una po, ang sabi niya, sinaktan daw po siya. Ano pong pananakit daw ko? Hindi niya po na-describe, pero hindi daw po kasi pwedeng sabihin. Sa siyam na Pilipinong inaresto, 3 ang nasentensyahan nito lang April 30. Ang isa hinatulan ng kamatayan. 2 naman ang nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang iba napawalang sala noon pang July 2010. Ayon sa ilan nilang mga kasamaan, wala raw basihan ang sinampang kaso laban sa kanila. Gawa-gawa lang daw yon upang mapagtakpan ang isang tiwaling opisyal sa kanilang kumpanya. Siya ay under fire, siya yung dinidikdik according to the auditing para mag-testify against sa kanyang amo. And since na yung araw na yon ay hindi na siya pumunta sa hearing, naging wanted siya. At that night ay pinasok yung bahay niya. Ang nanay ng isa sa mga nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong, iginiit na inosente ang kanyang anak. Para nilang awa. Walang ginawa ang anak ko. Kaya kung po pwede, pauwiin na lang siya. Pauwiin na lang. Dahil walang ginawa ang anak ko na masama. Inapila na ng abogado ng 3 Pinoy ang naging hatol sa kanila sa Court of Appeals ng Qatar. Sinimulan ang pagdinig dito ngayong hapon. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.